Ang Memphis halos kalahati ng roster nila noong nakaraang season na injured. Kasama din doon ang star player na si Ja Morant. Kaagaling pa niya noon sa suspension na after 9 games na merong 6-3 record, bigla siyang nagkaroon ng injury at hindi na naglaro buong season. Nung nakabalik noon si Ja Morant, humahabol pa ang Memphis. Magkakagulo pa sana sa play-ins noon. Ang isa sa mga nakalimutan atang game doon ni Morant noong 2024 season, yung showdown nilang dalawa ni Wembanyama. Sinupalpal ni Wemby sa isang play, dinakdakan naman ni Ja Morant sa kabila. Yun ang isa sa mga abangan pang showdown next season sa pagitan nilang dalawa ni Wemby. Sa ngayon kasi busy ang anak ni Tina na si Ja Morant sa kanyang mga AAU team at basketball camp. Bago dumating ang training camp, 100% recover na sa kanyang injury si Morant na hindi nga nakalaro last season. Habang nasa basketball camp din si Ja Morant, nakikita na nasa full mode activity na siya. Pupunta rin si Morant ng New York sa araw ng draft para i-hype yung nasa labas ng arena. Pero may rumors kasi doon na si Ja Morant ang isa sa mga tinanong ng team kung sino ang pipiliin nila sa NBA draft. Bukod sa small forward, nawala din sa kanila yung isang big man na si Steven Adams. Ang player na kinokonek sa Memphis ngayon ay si Donovan Clingan. Tumaas ulit ang pangalan niya sa draft board. Either Memphis ang makikipagpalit ng selection para makuha siya. Sa mga reports, tumaas kasi ang rank nitong si Clingan dahil di umano tinanong ng Memphis si Ja Morant kung sino sa palagay niya ang pwedeng piliin at nilagay na pangalan nga doon si Donovan Clingan. Pero base din sa interview naman ni Morant sa kanyang basketball camp, itinanggi niya yon. Ang sinabi kasi ni Ja Morant, excited siya sa mangyayari at yung internet sigurado magkakagulo. So probably i-off niya muna ang kanyang mga SOCMED. Actually, hindi na rin siya nagkomento pa tungkol doon sa ibang details regarding sa draft. Ang isang veteran point guard naman nagpaparamdam na bumalik ng NBA, si John Wall. Sinabi niya sa podcast na ready na siyang kumuha ng kahit anong role. Mostly ng mga teams ngayon, mga bata pa na base sa kanya, kailangan ng isang veteran para sa locker room. Last off-season, nagkaroon siya ng multiple workout sa mga teams pero hindi pa rin siya na-sign. Kahit nung buyout season, wala rin masyadong team ang nag-reach out sa kanya. Kahit sinabi niya ngayon na ready na siyang magkaroon ng katulad ng kay Udonis Haslem na role na naging mentor sa mga batang player. Si Haslem, culture setter ng Miami Heat. Kahit hindi siya masyadong naglalaro, hindi rin siya nakikialam sa role na binibigay ng mga coach at management. Mine-mentor talaga niya yung mga batang player. Kung ikukumpara naman si John Wall kay Isaiah Thomas, para makabalik si IT sa NBA, naglalaro siya sa ibang liga, gaya ng G-League. Tumatanggap din siya ng 10-day contract. Si John Wall, 33 years old pa lang, last 2023 meron siyang 11 points, 3 rebounds at 5 assists per game na biglang binitawan na lang ng Clippers. Papasok pa rin naman si John Wall sa minimum contract. Merong mga players na katulad ni John Wall na star player dati tapos nag-decline yung laro pero kinukuha pa rin ng ibang team. Dahil yon sa natural na nawawala yung kanilang ego. Nung last time na naglaro si John Wall dito sa Clippers, ang sinabi niya noon, good luck na lang sa magbabantay sa kanya. Andun pa rin kasi yung rate na nasa all-star level si John Wall. Hindi kasi natural na naging leader siya sa team katulad ng nangyari dito kay Derrick Rose. So iniisip pa ni John Wall, all-star pa siya nung pumunta ng Clippers. Kaya hindi naging natural yung transition niya bilang role player na gusto niya ngayon. Dati kasi inoferan siya ng Houston na maglaro bilang 6-man. Tinanggihan niya at mas pinili niyang maupo ng buong season. Ito yung rookie season mismo ni Jalen Green. Yung sinabi ni John Wall na maging mentor, hindi magiging madali yun sa isang team dahil hindi natural na nangyari.